Magandang gabi po sa ating lahat na nandito at magandang gabi po rin sa mga nanonood. Nandito na naman tayo para purihin, sambahin ang Panginoon. Ang pamagat ng kanta natin ay Diyos ko patib kirenak ala, patib kirenak. Ay, tumakder kayo. Hallelujah. Diyos ko pa pigsain na iti pama ken ayat imulamda gito'y sakak iti batu asibibya Diyos ko pati keremala daytoy apam matikeng ka alaen na nga iragpa itinangat nga tu abyan apu ika temtuy dwa-dwa ken boteng toy kararwa tapno awan tilaped na nga awatek
Daita grasya Skopati keremala Daituya pa batikeng ka alaen na nga irag pa itinangat nga tuabya santwen na kadi ama tapno jak ak basul king ka ket amin nga aramid ko nasam it makaayayo Diyos ko pati keremala Hallelujah Daitoy apa matikeng ka alaen na nga irag pa itinangat nga tuabya itagay na nga irag pa itinangat nga tuabya ganat may pangatua dita gloria manaranya Diyos ko paprip keremala ito'y apa matikeng ka alaen na nga irag pa itinangat nga tuabya Yes, O Lord, hallelujah, hallelujah. Wena po, si kaapo ti may daydayaw tatangarabii, si kaapo ti tantanukmi, dapat kang purihin, Panginoon, ngayong gabi nito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at nandito po kami para purihin ka, sabihin namin kung anong nais namin, Panginoon. Pero Lord, wala po kaming magagawa kundi ikaw rin, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon. Hallelujah. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na lagi niyo kami sinasamahan, Lord. Hingin po namin sa iyo, Lord, ng protection, guidance, knowledge at wisdom araw-araw, Panginoon. Paglabas namin sa bahay at pagpasok namin sa bahay, Panginoon, alam po namin na kasama ka namin, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, hallelujah.
Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon, lalo sa aming pag-uwi. Lord, salamat po lagi dahil ikaw pa rin ang Panginoon na nagpapaalala sa amin sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang pastor namin, Panginoon, na magbibigay ng mensahe, Panginoon. Itago niyo po siya sa iyong likuran. At ikaw po, Panginoon, ang aming makikita. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na may pailiwanag ang lahat. At Lord, at yung po, Panginoon, ang aming mailagay sa aming isipan. At ito po ang aming mga sandata sa araw-araw naming pakikibaka dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Lord, salamat po. Kayo na pong bahala sa amin. Lord, thank you. By the name of Jesus, amen and amen. Yan, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Yan, sa gabing ito, yan, dadako po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon bago tayo pumunta sa ating pananalangin. Open your Bible in the book of Ecclesiastes chapter 1. Alam kong alam nyo na ito. Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Yan. Magpagbukas po kayo sa akin, the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. Ganito po ang pagkasabi dito sa English. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Sa Tagalog, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Pagpalain ng salita ng ating Panginoon. Ayan, dito po makita po natin, isinulat ito ni King Solomon, at ang author nito si King Solomon, at ipinapakita niya dito na in the book of Ecclesiastes chapter 3 na there is a time for everything. At makita natin si Haring Solomon ay sa kanyang kapanahunan ay siya yung pinakamatalinong tao sa kanyang kapanahunan. At sabi kung babasahin natin of book of Ecclesiastes, na mula sa pinakamalaking sa pinakamaliit na insekto, alam ni Haring Solomon. At dito pinapakita ng author na ito na sa lahat ng panahon, kung babasahin natin in the book of Ecclesiastes chapter 3, 1 to 8, ipinapakita niya dito nung may kanya-kanyang panahon, na may panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbubunot. Ipinakita niya dito na may kanya-kanyang panahon ang lahat. At sa Ecclesiastes chapter 3, na sinabi niya dito na ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran. In babasa verse 9 hanggang to 15, sinabi niya dito yung kung anong mapapala niya sa pinagpaguran ng tao, at alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, sabi ni Haring Solomon. I-apply natin sa ating mga buhay na alam naman natin, sa buhay po natin ay may kanya-kanya tayong kapanahunan. May kanya-kanyang panahon po tayo. Noong nakaraang taon, ano yung naging panahon natin? Ngayong 2025, ano naman yung magiging panahon natin? Sa mga nag-aaral, ang panahon ninyo ay mag-aral. Sa mga nagtatrabaho, ang panahon nila, ang natapos na nila ang panahon ng pag-aaral, panahon na ng pagtatrabaho. At sa mga panahon ng pagtatrabaho, meron din yung panahon ng pag-aasawa. Hindi naman agad kapag 10 years old ka pa lang, pwede ka nang ikasal, mga asawa, di ba? Sa kwan natin is hindi pa pwede, di ba? Hindi pa pwedeng ikasal ang minor de edad. Hindi pa niya panahon. At sabi niya dito na in verse 1 na ang lahat ng sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. At ipinapakita, ano nga ba yung ipinapakita ni Haring Solomon dito in the book of Ecclesiastes na dapat gawin ng tao? Ano nga ba yung sinasabi ng Ecclesiastes sa chapter 3 na ano yung parte ng tao para sa ating
Panginoon. At makita natin na in the book of Ecclesiastes ay chapter 3, no? Pinakita niya yung may panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay. Sa atin din po, may panahon na tayo may mga problema. May panahon na tayo ay may mga pinagdaraan ng mga negatibong sitwasyon. At meron din yung panahon na tayo ay nasa kasaganaan. Meron din yung panahon na tayo ay nagiging masaya. Kapag may mga negatibong nangyari sa ating buhay po natin, ano yung nagiging sitwasyon po natin? 'Di ba? Malungkot tayo, umiyak tayo. 'Di ba? May sabi niya dito, may panahon ng pag-iyak at may panahon ng pagtawa. At sa atin, no, kung titignan po natin, mula sa ating pagkabata hanggang sa panahon natin ngayon, kung ilang taon na tayo, ay dumaan lamang yung oras, dumaan lamang yung araw, yung taon sa atin. At may mga panahon, panahon po tayong pinagdaanan. Panahon ng pag-aaral, panahon ng pagtatrabaho sa mga may asawa, panahon na ng kanilang pag-aasawa at pagtatrabaho. At sa atin po, hindi naman tayo mga Kristiyano, hindi naman permanente yung panahon natin sa mga problema. Hindi naman permanente na sa kaguluhan tayo. Hindi naman permanente yung mga difficulties na mga nangyari sa atin. Pagkos yung panahon na yon ay natatapos din. Yung panahon ng problema, panahon ng pag-iisip sa mga negatibong sitwasyon, panahon ng mga nanay sa pag-iisip sa kanilang mga anak ay sa kanilang anak na paano nila papaaralin, paano nila provide ang kanilang pangangailangan, 'di ba? Lilipas din 'yon. At meron din yung panahon, darating din yung panahon na tayo po ay andoon sa kasaganaan, andoon sa sitwasyon na mapayapa. At dito makita natin na sinasabi in verse 11 na iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. No. Sabi sa English, in verse 11, He hath made everything beautiful in His time. No. Huwag tayong mabagot huwag tayong mabagot sa panahon na tayo ay problemado, di ba? Huwag tayong mabagot sa panahon na nag-aral pa lang ako, gusto ko magtrabaho na ako, gusto ko mag-asawa na ako. Huwag tayong mabagot sa mga ganong sitwasyon. Dahil may panahon, may kanya-kanya po tayong panahon. No, hindi naman yung panahon na tayo nasa paghihirap. Meron naman yung panahon na tayo ay nasa itaas po tayo. At wag tayong magbadali sa ating mga panahon. Tingnan po natin sa panahon ni Moises, ni Abraham, 'di ba? Hindi siya nakahinday sa panahon niya. Di ba anong pangako ng Diyos sa kanya? Magiging ama siya ng maraming bansa. Di ba? Pero 90 years old na si Sarah, hindi pa siya nanganganak. At iniisip ni Sarah na paano siya magiging ama ng maraming bansa? Wala namang kaming anak. Anong ginawa ni Sarah? Yung kanyang katulong ay ipinaasawa niya kay Abraham. Kaya ipinanganak si Ismael. Diba? Nagbunga yon at tingnan po natin yung sa kanilang pagmamadali, tingnan po natin yung kinalabasan ng kanilang pagmamadali. Diba? Yung butterfly, hindi naman agad-agad ay nung paglabas niya ay may pakpak na siya agad. Diba? Dumaraan yung araw, yung panahon at nagiging butterfly na siya at paglabas niya, nagiging nanawag na siya, uod. Yung uod pa lang, pupa, di ba? Nasa kwan pa lang siya, may step siyang pinagdaraanan, di ba? Si Joseph, di ba? Hindi yung nanaginip siya na luluhod ang kanyang mga
kanyang ama, mga magulang at kanyang mga kapatid. Hindi naman agad-agad. Dumahan din yung panahon na siya ay pinahirapan. Siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid, inihulog sa balon, ikinulong, bago siya naging gobernador doon sa Ehipto. At doon lumabas yung plano ng Diyos kay Joseph. Ganon din tayo. May kanya-kanya din tayo panahon, daraan at daraan tayo sa mga iba't ibang sitwasyon para makuha natin yung ibinigay na plano ng Diyos sa atin. Although sabihin natin na dumadaan tayo sa mga negatibong sitwasyon, nagkakaroon tayo ng mga problema, nagkakaroon tayo ng mga bigatin sa buhay bago natin makamtan yung pangako ng Diyos, di ba? Yung sinabi ng Diyos na magandang plano niya, magandang kinabukasan po natin. Pero habang dumadaan tayo, ay andun yung pangako ng Diyos sa atin na ibinibigay niya. Andun yung pangako ng Diyos na ginagawa niya sa atin. At makita natin na in the book of Ecclesiastes chapter 3 ay ipinapakita niya dito na ang tao ay dapat magtiwala sa ating Panginoon. Dapat siyang magtiwala sa kung sino ang Diyos, kung ano yung kaya ng Diyos na gagawin niya sa buhay ng isang tao. Kasi nga po, sabi niya dito, anong mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Sabi ni Haring Solomon, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkakaunawa sa ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala ring dapat bawasan. Gayon din ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyari ngayon ay nangyari na noong una. Ganon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Ibig sabihin, sinabi ng Bible, sinabi ni Haring Solomon, sinabi ng salita ng ating Panginoon na paulit-ulit lamang ang nangyayari sa mundong ito. Ibig sabihin na yung nangyayari sa panahon natin, nangyayari na din noon. Sa buhay natin, sa sitwasyon, sa personal natin, ay may mga nangyari na din noon sa ibang mga tao. Kaya ibig sabihin, alam na ng Diyos kung anong gagawin niya sa buhay po natin. Alam na ng Diyos kung ano yung plano niya sa atin. Daraan at daraan tayo sa iba't ibang panahon. Daraan tayo sa iba't ibang sitwasyon. Pero alam natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Ang plano ng Diyos sa buhay natin, sa mga taong mananampalataya, ay tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pangako niya in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11 na binigyan tayo ng magandang kinabukasan. At marahil sinasabi natin na di ko pa nakikita yung pangako ng Diyos na yon. Marahil hindi pa. Darating at darating din yung panahon na yon. Hintayin natin yung tamang panahon. Lagi ang sinasabi, ang nagmamadali, nagkakamali. Kasi inaaporan natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Parang pinapangunahan na natin ng Diyos sa buhay natin. Take time, hintayin natin yung plano ng Diyos, yung tamang panahon na ibibigay sa atin ng Diyos. Huwag tayong magmadali. Dahil ang Diyos, alam niya yung ginagawa niya. Ang Diyos, alam niya
yung plano niya sa atin. Nakatakda na. Yung nakatakda na niya yung plano niya sa buhay po natin. Ang gawin na lang natin, go with the flow, magtiwala tayo sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoon, at tayo ay pasasaganahin at tutulungan ng Diyos sa bawat araw, bawat panahon po natin. Although sabihin natin na sa panahon tayo ng kahirapan, sa panahon tayo ng kaguluhan, sa panahon tayo ng persecution, sa panahon tayo ng mga difficulties, pero darating yung panahon na ibibigay sa atin yung pangako niya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, bilang isang kanyang lingkod. Kaya nga po, in the book of Ecclesiastes chapter 3, ito po yung lagi nating pakatandaan. There is a time for everything. May kanya-kanyang panahon ang lahat. Wag nating madalihin, wag nating apurahin ang panahon o ang oras ng Diyos sa buhay po natin. Take time at magtiwala tayo sa ating Panginoon. At ngayong gabi, pumunta po tayo kung saan po tayo mananalangin.
gabi. Yan, sino po yung mga may prayer request at sabay-sabay nating idulog sa ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Yan, pag-pray po natin si Jayden sa kanyang pagbibiyahe ngayon. Protection and guidance. Sino pa po? Complete healing kay Brother Jose. Yan, pag-pray din po natin ng ating pastor na sa kanyang kalagayan ngayon na patuloy, hipuin siya ng ating Panginoon at pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Sino pa po? Yan, pag-pray po natin yung outreach po natin na doon sa Laod. Yan, na nawa ay patuloy ng pagkilos ng ating Panginoon at yung mga tao nga atin ay makilala nila ng lubos ng ating Panginoon at tanggapin nila bilang Panginoon at pagligtas ng ating Panginoong Jesus. Yan. Pag-pray po natin si Brother Edmond na kung ano yung plano ng Diyos sa kanya, yun ang pong matutupad. Yan, pag-pray po. Yan. Tyrone. Yan, pag-pray po natin pa rin si Brother Vincent and si Brother Tyrone sa kanilang complete recovery sa kanila. Yan. Meron pa po ba? Kung wala na, tayong lahat ay tumayo at ibigay muna natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon bilang pasalamat natin sa ating Panginoon Diyos. Awitin natin, tayo magbigay, bigay po natin ito sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa dakila sa ruspang ito, Panginoon, pinupulit, sinasamba ka po namin sa patuloy sa buhay po namin at sa gabing ito, Panginoon. At Lord, patuloy, Panginoon Diyos, na kami ay dumudulog sa iyong harapan, nagkakaisa na lumalapit at ipapanalangin, Panginoon Diyos, yung mga nangailangan po, Panginoon, ng aming mga panalangin at ang iyong kapangyarihan. Sa gabing ito, Panginoon Diyos, itinataas po namin si Brother Jayden sa iyong harapan sa kanyang pagbabiyahe, papuntang Binalonan, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kanyang buhay. Hawakan mo po ang kanyang buhay, Panginoon Diyos, sa kanyang pagtatravel, protektahan mo po siya. Patuloy, Panginoon, na bigyan ng kalakasan, Panginoong Diyos, upang makarating po siya, Panginoon, sa Binalonan, sa kanyang pinag-istihan, sa kanyang pinag-aaralan, Panginoon, sa kanyang boarding house, Panginoon, Diyos na maluwalhati. Lord, patuloy, Panginoon, na tulungan po siya sa kanyang pag-aaral. Patuloy, Panginoon, Diyos na bigyan ng karunungan at katalinuhan, at patuloy, Panginoon, Diyos, sa proteksyon sa kanyang pagbibiyahe, papunta sa Binalonan at pauwi dito sa amin, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo po ang kabataang mong ito, Panginoon, at patuloy mong gamitin sa iyong ubasan, Panginoong Diyos. At tinatas din po namin, Panginoon, sa binuksan, Panginoong Diyos, na outreach, Panginoong Diyos, sa Laod, Panginoon, na pinupuntahan, Panginoong Diyos, nila sa Sister Dalisay, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa lahat po ng mga pagtitipon, Panginoong Diyos, sa lugar na iyon. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo po ang buhay ng mga anak mo na pupunta doon, Panginoong Diyos. Ay yung mga salita na siyang may papahayag doon, Panginoon, ay nawa maitanim sa kanilang mga puso't isipan, at patuloy, Panginoon, na makilala ka po nila ng lubusan. At patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap ka sa kanila. At Panginoong Diyos, gusto din namin, Panginoong Diyos, na sila po ay maligtas, at nawa, Panginoon, tanggapin din po nila ang aming Panginoong Hesus bilang Panginoon takapagligtas ng kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. At alam po namin na gagamitin mo po ang iyong mga anak sa lugar na ito upang may pahayag ang magandang balita sa compound na iyon, Panginoong Diyos. At alam po namin, Panginoon, na hindi po masasayang yung mga pagpapagal, yung mga
doon, Panginoong Diyos, ng iyong mga anak dahil alam po namin na meron at meron kang gagawin doon sa lugar na iyon, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ang iyong patuloy na banal na Espiritu ang siyang patuloy na gagabay at mag-iingat sa mga pagtitipon sa lugar na iyon, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ito po'y gawain mo at alam po namin, Panginoon Diyos, na meron kang gagawing mga himala at alam po namin, Panginoon Diyos, na meron kang touch sa kanilang mga puso, sa kanilang mga puso, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, hindi lamang doon, Panginoon Diyos, sa mga outreaches po namin, Panginoon, na siyang aming mga pinupuntahan, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw din ang siyang mangusap, manguna sa lahat po ng umaattend, Panginoong Diyos. Sa mga ligtas na, Panginoong Diyos, gamitin mo po ang iyong mga salita, Panginoon, na siyang mapapakinggan po nila, Panginoong Diyos, upang maging kalakasan pa nila sa kanilang spiritual na buhay. At patuloy, Panginoon, nalalakas po sila at marirenew, Panginoong Diyos, yung mga panghihina, Panginoong Diyos nila. At sa mga hindi paligtas, Panginoong Diyos, gamitin mo po ang iyong mga salita upang may tanim sa kanilang mga isipan at Panginoong Diyos, patuloy kang kumilos sa kanila, Panginoon, upang tanggapin din po nila ang Panginoon at pagligtas ng kanilang mga buhay ng aming Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos. Sa oras pong ito, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na sa bawat pagtitipon po namin sa mga Bible studies ay ito po ay gawain mo at patuloy, Panginoon, na i-bless mo, Panginoon. At sa mga gawain po namin sa church na ito, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aming mga pagtitipon, hanggang sa family devotions, sa mga Bible studies po namin, Panginoong Diyos, Lord, patuloy kang manguna, patuloy kang mangusap, patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo po lahat po ng aming gawain at yung banal na Espiritu ang siyang patuloy nawa na maranasan at maramdaman po namin at ma-enjoy po namin ang lahat po ng aming mga pagtitipon, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, at patuloy din po namin itinataas si Brother Tyrone, si Brother Vincent sa harapan, Panginoong Diyos. Lord, alam po namin, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa kanilang mga pisikal na katawan, sa kanilang mga buhay. Lord, patuloy namin itinataas at inadalangin, Panginoon, na Lord, patuloy mo silang hipuin, patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo pong kanilang mga buhay at pisikal na katawan, Panginoon, at maranasan po nila, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan na yung ipagkakalob sa kanila, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na sa lalong madaling, Panginoong Diyos, nakikita na po namin, Panginoon, ang kanilang pag-recover, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na ito po yung kapangyarihan at ito po yung kanilang nararanasan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, salamat, Panginoong Diyos, at tinatas po namin, Panginoon, si Brother Jose sa harapan. Lord, patuloy mo din siyang tulungan. Patuloy mo din, Panginoon, si Paranas ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo din hipuin, Panginoong Diyos, siya, Panginoon, at makita po niya ang iyong pagkilos at patuloy, Panginoon, siya po, Panginoong Diyos, ay patuloy na magtiwala sa iyo at patuloy, Panginoon, na maranasan po niya ang iyong kapangyarihan at ang iyong himala na yung gagawin sa buhay po niya, Panginoon. Lord, patuloy kang mangusap kay Brother Jose, Panginoong Diyos, at Panginoong Diyos, nawa siya, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng personal na relasyon at ugnayan sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka pa tapos sa kanyang buhay at alam din po namin, Panginoon, na patuloy kang nangungusap sa kanya, Panginoong Diyos. At itinatas din po namin, Panginoon, ang aming mahal na pastor sa iyong harapan. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang kanyang sitwasyon. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang kanyang nararanasan sa pisikal ng niyang katawan, Panginoong Diyos. Lord, alam po namin, Panginoon, na nakikita mo po at nakikita mo po at nakita mo nakikita mo, Panginoon, nararamdaman mo, Panginoon, ang kanyang paghihirap, Panginoong Diyos. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na humipo sa kanyang buhay, Panginoong Diyos. Lord, dalangin po namin, dinadaing po namin, Panginoong Diyos, na ipuin mo po siya na yung mapagpalang kamay, iparanas ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus, alam po namin na patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan po niya ang himala, maranasan po niya ang iyong kapangyarihan at gagaling po siya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat panalangin po namin, Panginoong Diyos, sa mga kataong nangailangan ng kagalingan, alam po namin, Panginoon Diyos, andon ang iyong pagkilos, andoon, Panginoong Diyos, ang kagalingan ng ipagkakalab sa kanila, Panginoong Diyos. Salamat, alam po namin na sa aming mahal na pastor, Panginoong Diyos, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan, ang kagalingan ay nararanasan niya po niya ngayong sa oras pong ito, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawin sa kanyang buhay. At alam po namin, Panginoon, na siya po'y gagaling upang walang maging hadlang, Panginoong Diyos, sa ministeryong ipinagkaalob mo po sa kanya. Alam po namin, Panginoong Diyos, na patuloy, Panginoong Diyos, na gagamitin mo pa siya
siya sa aming kalagitnaan, sa lahat po, Panginoong Diyos, ng mga iniatang mo po, Panginoon, ng mga trabaho sa Kanya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, po namin, Panginoon, na sa kanyang mapabilis na pag-recover, sa kanyang kagalingan, patuloy, Panginoong Diyos, iparanas mo. Salamat, Panginoong Diyos, salamat po, Panginoon, at patuloy, Panginoon, tinatas din po namin ang lahat po ng iyong mga anak sa lugar na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Patuloy mong pagpalain, patuloy mong palakasin ang bawat isa, Panginoong Diyos, patuloy na protektahan, patuloy na tulungan sa panahon ng aming mga problema, Panginoong Diyos, patuloy na iparanas ang iyong kapangyarihan, patuloy mong iparanas ang iyong himala sa buhay po namin, Panginoon. Dalalang po namin na sa bawat araw, sa bawat panahon ng paglipas, Panginoong Diyos, alam po namin na iyong pangako ay patuloy mong ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Sa mga nanghihina, palakasin mo po, Panginoong Diyos, balik mo po ang kanilang init ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, sa patuloy, Panginoon, na aming pananalangin sa maaming mga kapatiran, Panginoon, alam po namin na meron kang gagawin sa buhay po ng bawat isa. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, alam po namin na hindi ka patapos sa buhay din po namin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ay papakita mo po ang himala sa aming Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, sa bawat panalangin po namin ay pinapakinggan mo po at ginagawa mo po sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa iyong gagawin sa mga taong ipinalangin po namin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na patuloy na ipagkakalob mo po ang panalangin po namin sa kanila, Panginoong Diyos. Itinatas din po namin, Panginoong Diyos, si Brother Edmond sa iyong harapan. Lord, kung ano yung plano mo sa kanyang buhay, let your will be done, Panginoong Diyos. Tulungan mo po ang kapatiran namin ito, Panginoong Diyos, na maunawaan kung ano yung plano mo sa kanyang buhay. Patuloy kang manguna sa kanya, patuloy kang mangusap, patuloy mo siyang i-lead sa iyong plano, sa iyong magandang plano sa kanyang buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na mas maganda ang plano mo kaysa sa aming mga plano, Panginoon. Lord, kaya pinagkakatiwala namin siya sa iyong harapan. Let your will be done sa buhay po niya, Panginoong Diyos. I-lead mo po siya, tulungan mo po siya, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Alam po namin kay Brother Edmond, Panginoong Diyos, ay makita po namin ang yung pagkilos, ang yung kapangyarihan na siyang maranasan po niya, Panginoon. At makita po namin, Panginoon, na yung plano mo ay isinunod po niya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa gagawin mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mong himala na ipaparanas sa buhay po ng bawat isa sa amin. At sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, patuloy mo kaming protektahan, patuloy na pangunahan mo po ang aming mga buhay. Hanggang sa aming pamamahinga, Panginoong Diyos, bigyan mo po kami ng kapahingaan at patuloy, Panginoong Diyos, na kagalakan na nagpupulit sa sumasamba sa iyong banal na pangalan, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and Amen.